para ka napapahamak dahil sa pagtulong sa amin. Keep your enemies close, son. Ayoko na may kahati. Kasi tapusin mo na agad. Sa likod ng pagka-expelled nila Kelvin sa Crestwood ay mas nangibabaw sa puso niya ang pagkakaibigan nila ni Moises, kaya inabot niya yung pang-tuition sana niya sa Crestwood para may maidagdag si Moises sa gagamitin nilang pampa-opera kay Mang Estong. Masaya naman si Kelvin dahil tinanggap pa rin siya ng isang university na kahit may record na siya sa Crestwood, na nangako naman si Moises na babawi siya sa kanila ni Maki pati na din sa tatay niya. Nang makaalis na si Kelvin ay giniit ni Grace kay Moises na kailangan nila ng 300,000 para sa operasyon ng tatay nila dahil kung hindi siya maooperahan ay bibigay na ang puso niya. Sabay namang nagbayad sila Kelvin at Maki kay Aling Sita kung saan nakiusap silang isusunod na nila yung kulang nila sa pambayad nila sa kanilang dorm ng buong semester, na agad namang pumayag ang matanda lalo't nalaman niyang nasa ospital din si Mang Estong. Sinaad ni Kelvin kay Maki na binisita na niya si Moises at Mang Estong, sabay giniit niyang alam niyang bad trip pa rin si Maki kay Moises na pare-pareho silang nasira ang mga pangarap nila, pero pinaalala niyang kaibigan pa rin nila si Moises at kailangan niya ng tulong nila, na sigurado siyang kung sa kanila nangyari yung nangyari kay Mang Estong ay tutulungan din sila ng binata na kahit bad trip pa ito. Habang umiiyak na nananalangin si Moises sa harap ni Mang Estong, habang hawak-hawak niya ang kamay ng tatay niya kung saan hiniling niyang sana'y makahanap sila ng paraan para sa operasyon ng tatay niya. Binulong pa niya sa tatay niya na kailangan muna niyang umalis para makapaghanap ng paraan, sabay sinabihan niya ang matanda na huwag siyang sumuko, at pagkaalis naman ng binata ay minulat ni Mang Estong ang mga mata niya dahil nagkunwari itong tulog, pero dinig niya ang mga hiling ni Moises para sa kanya. Habang gumawa naman sila Kelvin, Aling Candy at Mang Jess ng panawagan sa social media kung sino man ang gustong tumulong kay Mang Estong, nasakto namang dumaan sa wall ni Maxine kung saan naalala pa niya ang huling pag-uusap nila ni Moises na binanggit ng binata na may pangarap din siya at gusto niyang patunayan sa tatay niya na hindi siya pabigat, lalo't ampon lang siya. Sinubukang pumasok ni Moises sa trabaho pero hindi siya natanggap, habang na-reject din yung loan ni Grace sa bahay nila dahil nalaman nilang peke ang titulo ng lupa nila, kaya nagulat ito dahil nabayaran nila ng buo yung lupa, pero sinaad ng kausap niya na nakapangalan sa ibang tao sa registry ang lupang giniit ni Grace na sa kanila. Nang nakabalik na sila Moises sa hospital ay agad nilang binilang ng ate niya ang mga binigay nilang tulong mula sa mga kaibigan nila, pero kulang pa rin. Maging si Maxine ay kinapalan niya ang mukha niya para mangolekta ng tulong para kay Mang Estong sa mga classmates nila. Habang tawag ng tawag si Divine sa anak niya nang saktong kararating nito, na nagpalusot pa siyang galing siya kila Sam. Mas uminit ang ulo ni Divine at sinaad niyang galing si Felicia sa daddy niya, sabay sinumbat niyang nilinaw na niya na wag na siyang makikipagkita sa kanya dahil hindi na nila kailangan ang daddy niya. Pasigaw namang sinumbat ni Felicia na hindi kailangan ng mami niya pero kailangan niya ang daddy niya, at sinumbat pa niyang nakatira sila sa iisang bubong pero minsay nagkikita sila, minsay magkasabay silang kumain, at minsay napapagbigyan pero mas madaming pagkakataon na hindi. Giniit ni Divine na ang point ng dalaga ay ang daddy niya ang laging andoon para sa kanya, na agad namang sinumbat ni Felicia na anytime na kailangan niya ang daddy niya ay andoon siya para sa kanya. Pinaliwanag ni Divine na madami siyang trabaho at nag-overtime din siya para matapos niya ang mga ito. Palabang pinakita ni Felicia yung viral video nila ni Rafael na sila ang magkasama,
kaya napasugod pa si Mercedes kaya nagulat si Divine. Habang kumakain naman sila Rafael ay walang umiimik sa kanila kaya nahalata ni Justine na nag-away na naman ang daddy at mommy niya. Habang pinapanood naman nila Randy, Aling Lolit at Jelay ang video nila Rafael sa kusina na mabilis itong nag-viral na sinaad pa ni Randy, naggulo na naman yun. Agad tinanong ni Aling Lolit kung anong nangyari, kaya pinaliwanag ni Randy na tumawag si Mercedes sa kanya, kaya siya ang nagsabi kung asaan sila, na agad-agad sinaad ni Aling Lolit na kasalanan niya ang lahat. Pinagalitan pa ng matanda si Randy nang tanungin niya kung totoo ngang may something sila Rafael at Divine. Habang sinaad naman ni Mercedes kay Justine na malapit na ang announcement ng daddy niya para sa candidacy niya, na sinaad pa niyang dapat ay andoon silang lahat, lalo't Vice President ang tatakbuhan ni Rafael, na agad namang sinaad ni Justine na alam na ng lahat ng tao ang bagay na yun. Mas na bad trip naman si Rafael nang makita niyang viral na ang video na pagsugod ni Mercedes kay Divine. Pagkatapos nilang kumain ay galit na kinausap ni Rafael si Mercedes kung saan pinakita niya yung phone niya at sinumbat niyang lahat ng ginagawa niya ay para itago yung sekreto ni Justine, na sinumbat niya sa asawa niya na siya pa ang sisira sa kanya, na pinagsalitaan pa niya si Mercedes ng masama. Agad humingi ng tawad si Mercedes at sinaad niyang nadala siya ng selos at hindi siya nag-iisip, kaya iniwan na siya ni Rafael dahil sobrang galit na ito sa kanya. Habang nag-hallucinate naman si Mang Estong, kaya ang alam niya ay nasa harap niya si Christine, kung saan sinaad niyang kay tagal niya itong hinanap, sabay humingi pa ng tawad. Tinanong ni Christine kung humingi na din siya ng tawad sa nanay niya dahil lagi niya itong sinasaktan noon at ngayon sinasaktan din ni Mang Estong si Moises. Nang mahimasmasan si Mang Estong ay humagulgol ito, kaya inatake na naman, na agad namang nagtakbuhan ng mga nurses para tawagin ng doktor dahil kailangan nang ilipat sa ICU si Mang Estong, na agad namang tumakbo sila Grace at Moises nang madinig nila ito. Habang makikita ni Rafael sila Moises at Aling Nadia na nag-uusap sa hospital, kaya malalaman niyang na-confine si Mang Estong at kailangan nila ng malaking halaga para maoperahan ang matanda. Sasamantalahin kaya ito ni Rafael na siya na ang sasagot sa babayaran nila sa hospital para makabawi at para magkaroon ng utang na loob si Moises sa kanya at tuluyan na niyang kalimutan ang kaso ni Roland. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.